Ang kwento na ito ay nagsisimula mula sa lugar na ito ng Asherberg Peak or Qingluan Peak, na pinamagatang pagkatapos ng 10 taon ng pagputol ng kahoy, nakiusap ang mga immortal na maging mga disipulo ko. Ang kwento na ito ay batay sa isang tao na muling na reincarnate sa ibang mundo, kung saan mamumuhay ang ating pangunahing panauhin na payak at tahimik, sa loob ng halos 10 taon. Ngunit sa pagpasok ng kanyang mga immortal disciple ay magsisimula ang exciting na mga magaganap sa kanyang buhay. Mula sa isang sekta na ito kung saan makikita ang isang tao na nagsisibak ng kahoy, at sa loob ng ilang mahabang panahon na ginagawa niya ito ay makikita sa lugar na ito na nagmistulan ng mga nagtataas ang mga gusali sa dami ng mga kahoy na kanyang nasibak. At sa punto na ito, ipinakita ang pangunahing tauhan sa ating kwento na si Bai Luochen, at ang ating bida na ito ay isa ring guro sa departamento ng talisman, at siya ay biniyayaan ng natatanging system kung saan ito ay ang gagabay sa kanya magmula sa simula hanggang katapusan. Ayon sa kanya, sa araw na ito ay nagawa niyang mapamahalaan ang isang tore ng kahoy ngayong araw at pagkatapos niyang magawa iyon ay lumabas sa kanyang harapan ng isang screen, at iniulat sa kanya ng system ang buong kabuoang bilang ng firewood na tinadtad ng host ay 3.65 million. Matapos niyang tanungin ng system kung marami na ba siyang nasibak. Kasabay nito, ay binati ang ating bida ng system gayong nakuha niya ang title ng Saint of Chopang Firewood. At ang mga sumunod ay inilahad niya kung paano naging ganito ang buhay ng ating bida. Ito ay tulad ng iniisip mo, ako ay orihinal na isang tao mula sa Earth. Mula sa dati kong buhay, ako ay isang kilalang, rising star, isang tanyag na celebrity sa aking kabataan gayong ako ay may magandang itsura, bukod dito ay may mahusay din na talento. Gayunpaman, dahil tumanggi ako na makontrol ng mga sponsor, nang maglaon itinapon ako at hindi nagtagal ay napariwara hanggang sa humantong ako sa aking kamatayan. Pagkatapos nito, muling ipinanganak ako sa Qinghong Academy sa timog ng Yunhuang, at naging guro ng Runic Seal Department ng akademya. Naisip ko na pagkatapos na ipanganak muli at makuha ang system, tiyak na maipakita ko ang aking lakas at mabuhay ng ibang buhay. Sino ang malalaman na ang system na nakuha ko ay isang sistema ng pagpuputol ng panggatong, na walang silbi maliban sa paghiling sa akin na i-chop ang kahoy na panggatong. Naging santo na ako ng pagpuputol ng kahoy na panggatong at hindi pa rin ako maka-breakthrough sa open light stage hanggang sa ngayon. At sa mga ilang sandali naman ay may dumating na isang panauhin sa pagtawag nito sa ating bida ay agad ito niyang napansin. Ang kanyang bisita na wala man lamang sapat na pag-uugali gayong halos ay sirain niya ang maayos na pagkakaayos ng ating bida sa mga panggatong. At habang inaapakan niya ang mga isinalansan na mga kahoy sabay niya inihayag na hiniling sa akin ng punong guro na ipaalam sa iyo na nagsimula ang pagsusuri sa harap ng Palace Mountain. Mangyaring pumunta sa front yard upang mabilis na piliin ang iyong mga magiging disciple. At sabay pag-ulong niya na sinasabi na may panunuyan na base daw sa cultivation level ng ating bida ay marahil daw na ni isa na disipulo ay walang matatanggap ito o mag-apply sa kanyang sekta. Tumugon naman ang ating bida na si Grandmaster Bai Luochen na ayon dito ay naintindihan niya, sabay niyang pinaalis na ang kanyang mayabang na bisita, at upang ipagpatuloy muli niya ang walang katapusan na pagsisibak ng kahoy, at pagkatapos, nagpaalam na rin naman ang kanyang panauhin. Nang makaalis na ang tagapag-ulat, nasambit naman ang ating bida na sa aking realms, kahit na magpunta pa ako, malamang na hindi ako makakakuha ng kahit isang disciple. Habang naglalakad nasabi din ni Grandmaster Bai na matagal na akong hindi nakakain ng barbecue. Mas mahusay na una muna akong pumunta sa Kangwo Abyss upang makita kung ang Snake Dragon ay malaki na at mataba na. Habang ang bida natin ay magtutungo sa Kangwo Abyss, ang mga kaganapan naman ay nalipat mula rito sa Enrollment Plaza, kung saan ay napakaraming mga nag-apply na disciple sa sekta ng swordmanship, habang ang ibang mga sekta ay halos mangilan-ngilan lamang ang mga nag-i-enroll. Ito si Jiang Himeng mula sa sekta ng swordman na nasisiyahan sa pangbobola ng dalawang taga-ibang departamento. Habang sinasabi ng isa na napakaraming nag-enroll sa iyong sword art department, habang ang isa naman ay sinasabing halos mahigit 500 na disipulo ang nag-enroll sa kanila, na nakakainggit na raw gayong napakarami nito. Kung gaano karami ang mga nag-apply sa swordman art ay kabaliktaran naman ng sa Runic Seal ang departamento ng ating bida dahil kahit isa ay wala nag-enroll dito.
At gayong hanggang sa ngayon ay wala pa rin ang ating bida ay naging usap-usapan na sa plaza na bagaman, walang nag-apply na mga mag-aaral para sa Runic Seal exam, ang tagapagturo na si Bai Luochen ay hindi man lamang lumitaw. Sambit ng isa na pagkatapos ng lahat, sino naman ang magnais sa guro na na-stuck sa paglililang? Ang pagpunta dito ay kahiya-hiya lamang. Dagdag naman ng isang bayabas na ito na gayunpaman, dapat niyang igalang ang ating mga tradisyon. Hanggang sa araw na ito, hindi ko maintindihan kung bakit ang gayong basura ay binibigyan ng pinakamahusay na paglilinang sa ating buong academy. At ipinagsisigawan pa niya na iyon ay tama. Ang Uncle Master na si Bai ay talagang labi sa oras na ito. Hindi pa siya nakatanggap ng anumang mga disciples sa nakalipas na 10 taon, at hindi na siya nagkaroon pa. Ang gayong saloobin ay isang kahihiyan sa ating akademya. Pagkatapos, iniulat niya sa kanilang pinuno na hinihiling ko sa punong guro na tanggalin ang kanyang posisyon bilang isang guro at utusan siyang umalis sa Qingluan Peak, upang maitama ang pagkakamaling ito ng paaralan. Gayunpaman hindi tinanggap ng punong guro ang kahilingan na iyon, bagkus inilahad niya na tila lahat kayo ay nakalimutan ang tanging dahilan kung bakit nawalan ng paglilinang si Junior Brother Bai. Diba't upang maprotektahan ang akademya. Kaya't natigilan ang mga nagnanais na patalsikan ang ating bida mula sa academy. Sa mga ilang sandali, nagsalita muli si Jiang Sambit niya na hindi namin malilimutan na si Uncle Master Bai ang mga kontribusyon niya sa ating akademya. Ngunit, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, tunay na hindi siya angkop para sa posisyon ng tagapagturo. Sumabat naman ang isang bayabas, sinabi niya na sinakripisyo niya ang kanyang cultivation para sa ating akademya. Hindi tayo maaaring maging walang puso. Paano natin aalisin ang kanyang posisyon bilang isang tagapagturo, ngunit hayaan na lang siyang manatili sa Asherberg Cake? Natuwa naman ang isa gayong napakaganda daw noong idea, at ang headmaster naman hindi na nagbigay pa ng anumang pahayag. At habang kasalukuyang sinasabotahe ang ating bida ay sakto naman itong dating. Na sa halip na magalit, bagkus ay natatawa pa itong pinasalamatan ang mga bayabas sa pag-aalala sa kanya. At sarkastiko pa niya na sinasabing talagang samang-ayon ako sa iyo. Habang magkaharap ang dalawa, ay panunuyan na sinasabi ni Jiang na Master Bai, kahit na ang iyong paglilinang ay natigil, hindi ba medyo nakakahiya na kaya mo lamang masaktan ay ang isang maliit na ahas? Ayon naman sa ating bida, ang ahas na ito ay halos kaparehas ko ng cultivation, ang iyong Master Bai ay gagawin itong pagkain mamaya. Matapos nito, ay naging usap-usapan na ng mga mag-apply bilang disciple ang ating bida, sambit ng ilan na haha. Ang paglilinang ng guro na iyon ay hindi malakas, ngunit tila siya ay kagiliw-giliw. At ang ahas na iyon ay tila hindi pangkaraniwan. Anong paglilinang ang maaaring mayroon ito? Sa kabila nito ay may isa namang dalaga na bukod tangi sa lahat gayong tila ito ay interesado sa ating bida. Base sa nagiging reaksyon ng pagmumukha nito. At sa mga ilang sandali ay may bigla siyang naramdamang malakas na aura na nagmumula mismo sa ahas na hawak-hawak ng ating bida. At ang bayabas naman na si Jiang ay sinasabi niya sa ating bida na Grandmaster, mayroon akong dalang isang regeneration pills. Nang makita ko na nasugatan ka, hindi ako mag-atubiling ibibigay ko ito sa iyo. Siyempre, iyon lamang kung maaari kang makarecruit ng isang disciple. Kung nakakita ka ng isa, masaya ako na ibibigay ko sa iyo ito. Ngunit kung hindi mo magagawa, kailangan mong magbitiw mula sa iyong posisyon bilang isang tagapagturo. Napabuntong hininga naman ang ating bida sa alok na iyon at pagkatapos sinabi niya kay Jiang na masyado akong tamad na maglaro kasama mo, bata. Duda ako na makakahanap ako ng isang alagad, gayunpaman, aalis na ako para umuwi na lamang. Habang paalis na ang ating bida ay pinigilan siya ni Jiang, at pagkatapos, agad niyang inilahad sa headmaster na ang guro na si Bai bukod sa pagiging tamad ngunit siya din ay walang motibasyon. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay hindi angkop para sa isang tao sa posisyon ng isang tagapagturo. Dagdag pa niya na formal kung hinihiling na alisan mo na ang guro na si Bai ng kanyang papel. Matapos masambat ang mga kabalbalan na iyon ay tila sumasang-ayon na ang ilang mga may matataas na posisyon, gayong sinasabi ng isa na tunay na hindi na siya akma upang patuloy na kumilos bilang isang tagapagturo. Habang ang headmaster ay animoy nag-iisip kung paano mapipigilan matanggalan ng karapatan ang kanyang junior Bai. Hindi rin nagtagal ay sinabi niya sa ating bida na Junior Brother Bai, ano sa palagay mo?
At tumugon naman si Bai na bueno, sa katunayan wala naman talaga akong anumang ginagawa bilang isang tagapagturo. At dagdag pa ng ating bida na hanggat pinapanatili ko ang aking tahanan sa Asherberg Kick, maaaring magpasya ang mga kapatid na junior sa natitirang kapalaran ko. Natuwa naman ang isang instructor gayong kung sakaling mawalan ng posisyon daw ang ating bida ay maaaring mapunta sa kanya ang Asherberg Pit kung magkataon. Habang ang isang instructor naman ay pabulong din niyang tinutuya ang ating bida ayon sa kanya na naniniwala ka ba talaga na maaari mong mapanatili ang pinakamahusay na cultivation pit para sa iyong sarili pagkatapos bumaba. At dahil naman sa hindi maayos ang pagtugon ng ating bida, bukod dito ay wala rin siyang ibang dinahilan upang manatili sa Asherberg Kick. Kaya naman sa pagkakataon na ito ay nagsalita na ang headmaster, sinabi niya na sige na, sa sandaling ito ay ihayag ko na. At dahil sa kanyang kawalan ng paglilinang at pagkabigo na kumuha sa anumang mga disipulo sa nakaraang 10 taon, ang tagapagturo na si Bai ng Clear Sky Academy ay mahuhubaran ng kanyang. Pero, bago pa matapos ng headmaster ang kanyang sasabihin ay may bigla namang sumigaw na sandali lamang. Nagmula ito sa mga nag-enroll upang maging disciple. Maging ang ilang mga guro ay napatingin sa kinaroroonan ng nagpahinto sa headmaster. Ang nagsalita pala ay ang batang babae kanina na nakapansin sa hawak na ahas ng ating bida na ito ay naglalabas ng malakas na aura, at inihayag ng dalaga na nais kong kilalanin ng guro na si Bai bilang aking Panginoon at alamin ang sining ng mga talisman sa ilalim niya. Matapos sabihin iyon ng babae ay inulan siya ng pambabatikos ng mga nakapaligid sa kanya, gayong may nagsasalita na siya ay nasa umiikot na light stage sa loob ng 10 taon. Mas mahina siya kaysa sa isang manok. Basura lamang iyan si Bai. Ano ang nangyayari? At may nagsasabi rin na Miss ano ba ang iniisip mo? Miss naiintindihan mo ba ang sinasabi namin ngayon lang? At Miss, talagang mag-aaksaya ka ng iyong talento kung sasama ka sa kanya. Tama iyon sambit ng bayabas na si Jiang, at sinasabi rin niya na ang departamento ng talisman ay nahulog na sa pagkawasak. Hindi kang makakamit doon ng anuman. Kung pupunta ka doon, marahil ay magtatapos ka bilang isang maid. Ngunit ang dalaga naman ay hindi ito pinapansin, at dahil naman sa marahil ito ay isang babae sinabihan siya ni Jiang na Miss, mayroon kang mahusay na talento at isang mahusay na quality spirit root. Kung nais mong sumali sa aking departamento ng swordsmanship, ilalaan ko ang lugar ng chief disciple para sa iyo. At habang nagkakatitigan ang dalaga at ang ating bida, sa mga ilang saglit naman ay nilapitan na ng dalaga si Bai, at pagkatapos, mahigpit niyang niyapos ang matigas na braso ng ating bida. Habang nakayakap naman ang dalaga ay sabay niya na sinabi na naisip ko lang ito, Teacher Bai, mangyaring tanggapin ang alagad na ito. Tumugon naman si Bai sa dalaga na paumanhin, nais kong tamasahin ang aking buhay sa pagretiro. So hindi pwede ito, at gayong hindi nagtagumpay ang panunulot ng mayabang na si Jiang, ay galit na galit ang loko gayong hindi niya matanggap na tinanggihan ang kanilang swordman department, bagkus ay ipinilit ng dalaga na mag-apply sa departamento ng talisman. At hula rin ni Jiang na marahil ito ay isa lamang pamamaraan, at kasabay naman ito ay ang pamimilit pa rin ng dalaga na maging alagad ng ating bida, at ang ating bida naman ay taliwas sa ninanais ng dalaga gayong sinasabihan niya ang babae na siya daw ay nagretiro na. At alam daw ng bayabas na si Jiang na ang batang babae na ito ay marahil na isang tauhan ni Bai Luochen at plano upang mangulo sa akin. Dapat silang umakting ng magkasama upang magnakaw ng lugar ng chief disciple mula sa aking departamento ng swordsmanship. At dagdag pa niya na kung naibigay ko talaga ang lugar ng punong alagad ng departamento ng swordsmanship sa batang babae na ito, ang aking department ay magiging backyard ni Bai Luochen. Nakakahiya ako kung nagkataon sa pamamagitan ng iyong pamamaraan. Hihihi. At pagkatapos, mayabang niya na sinasabi sa ating bida na Bai Luochen, ikaw ay lubos na skimmer. Mabuti na lamang kasi ako ay isang matalinong tao, na siya namang ipinagtaka ng dalawa gayong hindi nila maunawaan ang pinagsasabi ni Jiang. Matapos niyang sabihin iyon sa dalawa, matalinghaga naman niyang sinabi sa headmaster na pinuno, habang ang kasabihan ay pupunta, ang isang melon na pinilit na pumili ay hindi matamis. Dahil nais ng batang ito na matuto sa ilalim ng guro na si Bai, hindi ba natin dapat ay pilitin ang dalaga na sumali na lamang sa iba pang mga kagawaran? Sinabi naman ng headmaster na hayaan na lamang na sumailalim ang batang babae sa pagtuturo ni Teacher Bai,
kaya naman matapos nito nasiyahan ang babae pagkatapos mahigpit pa niyang niyakap ang ating bida habang ang ating bida naman ay hindi mabasa ang kanyang magiging reaksyon. Sabay tinanong ng ating bida ang babae na Missy, bakit ka desperado na maging alagad ko? Hindi ka ba parang bulag sa aking sitwasyon? Katunayan wala talagang pag-asa sa pagsunod sa akin. At ang babae naman ay nag-aalinlangan na sumagot o magbigay ng anumang pahayag sa ating bida, dahil sa katunayan ang batang dalaga na ito ay na-reincarnate o muling nagkatawang tao sa pagiging nitong immortal. At ayon pa sa kanyang mga alaala na dahil hindi ko makumplito ang aking dao, wala akong choice kundi upang muling ipanganak sa aking mga alaala at magsimula mula sa simula. Orihinal na nais kong gamitin ang aking talento at kaalaman sa swordsmanship upang maging isang sword cultivator at mabilis na tumaas sa tuktok. Ngunit sino ang mag-aakala na ako ay makatagpo ng isang true cultivation big shot dito? At nang nakita naman niya ang bitbit na ahas ng ating bida ay sinabi rin niya na kung hindi ako mali, ang ahas na ito ay malinaw na magbabago sa isang dragon. Ipagpalagay na ihahambing natin ang kanyang lakas sa isang cultivator ng tao. Sa kasong iyon, magiging isang siyang cultivator sa peak ng vulnerable realm. Kahit na ako ay nasa aking kalakasan, hindi ako confident upang talunin, o maaaring pumatay, ng isang ahas na malapit nang mag-evolve sa pagiging dragon. At takang-taka rin ang dalaga kung paano pinatay ng ating bida ang napakalakas na nilalang. Gayong nararamdaman niya na napakahina nga ng teacher bay na ito, na marahil mas malakas pa nga ang manok kisa sa kanyang guro. At ang ating bida naman ay bahagya na rin nagtataka dahil sa kanina pa siya tinititigan ng kanyang magiging kauna-unahang disciple sa loob ng 10 taon. At sa mga oras na ito ay mababakas naman sa headmaster na ito ay nasisiyahan sa mga nangyayaring ito. At tumayo na rin ang old man pagkatapos inihayag niya na yamang walang sinumang may mga pagtutol, pagkatapos ay ipinahahayag ko na. Sisikapin pa sana ni Master Bai Luchen na pigilan ito gayong sinabi niya na meron daw siyang objection. Pero, hindi na ito pinansin pa ng headmaster bagkus ay tinuloy na lamang niya ang kanyang naantalang sinasabi na ang alagad na ito ay ililipat ngayon sa departamento ng talisman. Habang ang ating bida naman ay napakamot sa hindi makati. Matapos sambitin iyon ng old man ay pinagtripan naman niya ang ating bida, habang naka-thumbs up sinasabi ng headmaster na ang iyong senior brother ay nag-isip lamang. At ang ating bida naman ay pasigaw niya na sinasabing walang nagtatanong. Matapos ang ceremony na iyon, ang mga nag-enroll at mga guro ay nagsiuuwi na sa kani-kanilang mga tahanan. Habang si Jiang hanggang sa matapos ang ceremony ay hindi pa rin makamove on, sinabayan niya ang ating bida at pang-aasar pa niya sa ating bida na binabati kita, Grandmaster Bai. Sa wakas nakakuha ka ng isang disciple pagkatapos ng 10 taon. Inaasahan kong sorpresahin niya kami sa pagsusulit ng 3 buwan mula ngayon. Napakomment naman si Bai Luchen na kung ano ang mali sa batang ito. At kasabay nito bigla naman niyang naalala na hindi pa nga pala niya na itatanong kung ano ang pangalan ng dalaga, kaya tinanong niya ito. Masaya naman na nagpakilala ang dalaga sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Sulio, ngunit pwede rin naman daw siya tawagin na lamang na Yu. At kasunod na isip naman ni Bai Luchen na dapat daw ay hindi na lamang talaga siya pumunta rito ngayon, dahil sa mas marami pa daw siyang problema sa kanyang sarili. Muli binanggit ng ating bida ang pangalan na Sulio, di ba? Ito ay isang magandang pangalan, sambit ni Bai Luchen. Nagpasalamat naman si Suyu sa papuri ng kanyang master. Matapos nito ay naisip ng ating bida na bueno, walang paggamit ng pag-iyak sa bubo na gatas. Gagawin ko ang makakaya ko. Kung tungkol sa kung gaano kalayo ang makukuha niya, iyon ay magiging sa kanya. Makaraan naman ang ilang sandali, matatanaw mula sa malayo ang isang lugar kung saan ang matatayog na sinibak na panggatong ng ating bida. Ang mga nagtatayugan na mga kahoy na ito, ay pinagmamasdan ni Yu. Habang pinagmamasdan niya ay takang-taka ang bagong disciple ng ating bida na kung bakit ang big shot na si Bai Luchen ay nakatira sa ganitong lugar. Base sa kanyang kakayahan, dapat niyang mahawakan ng buong Clear Sky Academy na may isang kamay. Bakit niya pinili na manirahan sa kahirapan tulad nito? Habang pinagmamasdan niya ang nakakaawa na kalagayan ng ating bida. Ang ating bida naman ay tinawag siya sambit ni Bai Luchen na Yu, dahil opisyal ka na ngayon sa ilalim ng aking pagtuturo. Ipapaliwanag ko ang ilang mga bagay na kailangan mong tandaan.
Una, ang aking kagawaran ng talisman ay walang naka-schedule na mga klase. Ang lahat ay ituturo sa sarili. Pangalawa, malaya kang lumipat hanggat gusto mo. Hindi na kailangang mag-ulat sa akin kung nais mong pumunta sa kung saan. Panghuli, dahil ang aming departamento ay walang mga mag-aaral, ang academy ay hindi nagbigay sa amin ng anumang mga mapagkukunan sa nakaraang 10 taon. Pero, huwag mag-alala, hindi kita pababayaan, sisiguraduhin ko ang mga resources ay hindi mas mababa kaysa sa iba pang mga disciple. At inilabas ng ating bida ang 2 aklat, sabay sinabi niya na iyon lang ang lahat ng mga bagay na kailangan mong tandaan ngayon. Mayroon ka bang mga katanungan? Ayon naman kay Miss Yu na wala siyang mga katanungan. Mabuti kung ganun, at inihagis niya ang 2 aklat sabay sinabi ng ating bida na naglagay ako ng maraming pagsisikap upang maipan ang 2 aklat na ito, kunin mo sila. At inilahad ng ating bida na ang unang libro ay naglalaman ng lahat ng mga materyales na kinakailangan para sa aming kagawaran ng talisman. Ang mga aralin, pananaw, at mga sagot sa mga karaniwang problema ay lahat ay pinagsama sa isang libro, na nakaayos sa isang pagtaas ng antas ng kahirapan. At ang mga nilalaman ng pangalawang libro ay mga practice exercise. Ang bawat problema ay may label na may antas ng kahirapan. Maaari mong piliing sagutin ang mga ito sa iyong sariling bilis, ngunit tandaan na huwag maging masyadong sakam para sa mga resulta at kumagat ng higit pa kaysa sa mahawakan mo. Susuriin ko ang iyong pag-unlad paminsan-minsan, kaya huwag maging tamad. Magalang naman na sumagot si Yu na susundan ng alagad na ito ang mga tagubili ng master. At pagkatapos, itinuro ng ating bida ang dormitoryo ng mag-aaral. Sinabi din niya na iyan ay ganap na walang laman. Maaari kang pumili ng alinmang silid na gusto mo. Kung kulang ka ng anuman, maaari kang mag-apply para sa kanila mula sa Internal Affairs Department disciple na namamahala sa housekeeping, aayusin nila ang mga ito para sa iyo. Nang nakita naman ng dalaga ang sinasabi ng kanyang master na dormitoryo ay pabulong niya na nasambit na huli na ba para sa akin na humiling na palitan ang aking department. Gayong ang gusali nga ay halos kaunting yugyog na lamang ay mawawasak na sa dami ng mga bitik nito sa pader. Nevermind, ano ang isang maliit na pagdurusa kumpara sa pag-aaral mula sa tulad ng isang maimpluwensyang dalubhasa. Sa pagpasok niyo ang ating bida naman ay kasalukuyan na niyang tinatalupan ang nahuli niyang ahas. Nang nakapasok na si Miss Yu, ay hinati-hati ng ating bida ang sinasabing ahas na malapit nang mag-evolve sa dragon, ngunit gamit lamang ang hubad na kamay ng ating bida ay walang hirap niya itong nahati-hati sa ilang piraso. Matapos balatan at hatiin ay itinusok naman ng ating bida ito sa barbecue stick, at gamit ang kanyang firepower ay pinaapuyan ng ating bida ang barbecue grillers. Habang ang kanyang bagong disciple ay tumambad sa kanya ang napakaruming gusali na punong-puno ng alikabok. Sa mga ilang sandali naman ay naamoy niya ang iniihaw ni Bai Luchen na umaapaw sa chi. Gayong hindi na niya matiis ang napakabangong amoy na iyon ay binuksan na niya ang bintana upang silipin kung saan ba ito nagmumula. Pagbukas naman niya ng bintana ay sumambulat sa kanya ang napakakapal na alikabok. At tumambad sa kanya ang ginagawang pag-iihaw ng kanyang master sa ahas. At pagkatapos, napagtanto niya na ang ahas na iyon ay halos isang divine beast. Gayong ang katawan nito ay sapat na upang gumawa ng mga kayamanan na maaaring maipasa bilang mga heirloom ng pamilya. Kaya naman hindi niya sukat akalain na kakainin lamang ito ng ating bida ng ganun-ganun lang. Sa katunayan ito ay normal lamang na ginagawa ng ating bida sa loob ng ilang taon. Habang enjoy ang ating bida sa pagkain niya ng inihaw na ahas, ang kanya namang disciple ay halos maglaway na ito. Paglabas niya sa dormitory ay pabulong niya na sinasabing kung saan, ginugol ko ang libo-libong taon na paglilinang, ngunit hindi ko pa sinubukan ang lasa ng karne ng ahas. Nang nasa likuran na siya ng kanyang master ay tinawag niya ito. At pa-cute niya na sinasabi sa kanyang master na kung maaari ba na matikman niya ang kahit isang kagat sa ahas. Ngunit hindi niya inaasahan na magdadamot sa kanya ang kanyang master dahil sa sinabihan siya na, hindi. Kaya ang dalaga ay nanigas sa kanyang kinatatayuan sa kahihiyan na kanyang sinapit. Kaya pumasok sa kanyang isip ang kanyang estado na ang isang great immortal na tulad ko, ay ibinaba ang aking sarili upang humingi ng pagkain, ngunit ako ay tinanggihan ng isang kagat sa karne. Kung ang aking mga kaibigan mula sa aking nakaraang buhay ay maririnig ang tungkol dito, wala na akong mukha na maglakas loob na lumakad-lakad sa hinaharap.
At dahil sa reaksyon ng pagmumukha ni Yu ay sinabihan siya ng ating bida na huwag mo akong tingnan gaya niyan. Hindi mo talaga makakain ito. Kaya agad na tumalikod si Miss Yu at sabay sinabi niya na hindi ko akalain na mapapahiya ako ng gaya nito. Bago naman siya makalayo ay bigla naman siyang tinawag ng ating bida. Agad din naman tumigil si Yu at sabay din niyang tinanong na papatikiman mo na ba ako? At makikita naman na si Bai Luochen ay itinusok ang barbecue stick sa isang maliit na piraso ng karne ng ahas. At nang maihiwalay na niya ang napakaliit na piraso ng karne ay sabay niya iniaabot sa kanyang disciple at sambit niya na heto tikman mo. Habang pinagmamasdan naman ng dalaga ang karne ay animoy nadidiri ito sa ibinibigay sa kanya ng kanyang master gayong sa katunayan nga ay ngayon pa lamang siya makakatikim ng karne mula sa ahas. Nang nasa kanya na ang kapiraso na ibinigay sa kanya ng kanyang master, inihayag naman ng ating bida na huwag isipin na ako ay kuripot, binigyan lamang kita ng piraso sa isang dahilan, at malalaman mo kung bakit hindi ko hinayaan na kainin mo ang inihaw na ahas na ito. Matapos sabihin iyon ng kanyang master ay ninais ni Yu na malaman ang tunay na dahilan kung bakit ito lamang ang ibinigay sa kanya. Mapapansin naman sa hawak niyang barbecue stick na may maliit na karne ay naglalabas ito ng kakaibang enerhiya. Pagkatapos, marahan na dinidilaan ni Yu mula sa stick upang malaman kung ano ang lasa nito. Bagaman katas pa lamang ng inihaw ang kanyang natikman. Pero, nagulat ang dalaga gayong nakaramdam ito ng kakaibang enerhiya. Dahil sa matapos niyang matikman lamang ang katas ay bumabaha na sa buo niyang katawan ang spiritual chi na hindi niya lubos akalain. At halos makaramdam ng panghihina ang disciple ni Bai Luchen gayong kamuntikan ng hindi kayanin ng kanyang katawan ang napakataas na spiritual chi na iyon. Ayon kay Miss Yu na kumuha lang ako ng isang maliit na pagdila, ngunit itinulak na nito ang aking espiritual na chi sa limitasyon. Sa aking kasalukuyang realm, hindi ko lang mahawakan ang labis na enerhiya na naglalaman ng karne ng dragon, at napagtanto din niya na kung talagang kumagat ako, ang aking bihis ng paglilinang ay maaari akong sumabog at humantong sa aking kamatayan. Na marahil ito ang dahilan kung bakit kapiraso lamang ang ibinigay sa kanya ni Bai Luchen dahil sa alam siguro ng ating bida na maaaring mapahamak ang kanyang disciple kung magkataon. Matapos niya maisip na marahil iyon ang dahilan ng kanyang master agad nagpasalamat si Miss Yu sa magandang paggabay sa kanya ni Bai Luchen. Tumugon naman ang ating bida na ang isang pagdila bawat araw ay sapat na maaari mong gamitin huwag maging sakam. Ang alagad na ito ay maaalala iyon. Sambit naman ni Miss Suyu. Makalipas ang mahabang oras at sumapit na rin ang gabi. Sa gabi na ito mula naman sa bulwagan papasok sa Talisman Sect, may dalawang lalaki na mamamataan mula rito sa bulwagang ito. Bago pumasok, inihayag ng isang palko na ang kabayo ni Master Bai ang ginagawa niyang pag-aalaga ay nakakuha ng pagka-espiritual nito. At ang huling pangkat ng mga tao na dumating dito upang magnakaw lahat sila ay nabinugbog. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ang isa ang pagpasok sa kabila ng paalala ng kanyang kasama. Kaya naman wala na ring nagawa kung hindi sundan ang kanyang kasamahan. Senior brother, tama ba talaga ito? Tanong ng isang tila ay nangangamba sa kanilang gagawin. Kaya't sinabi ng nagmamatapang na ang ating bida daw ay may napakahinang cultivation kaya bakit daw nila hahayaan na magkaroon ito ng mahusay na kabayo. Bukod dito, handa na kami sa oras na ito. Ito ang bagong gamot na nilikha ng aking elder brother, ang Thousand-Day Drunkard. Ang lahat ng mga hayop sa ilalim ng ikalimang yugto ay itutumbo nito kapag nakakuha sila ng isang pagtikim nito. Magsasalita pa sana ang kanyang kasama ngunit, sinenyasan niya na tumahimik, gayong may namataan itong isang tao na walang iba kundi ang ating bida na patungo kung saan naruroon ang kabayo na nais nilang nakawin. Matapos naman bigyan ng ating bida ng mga damo ang kanyang inaalagang kabayo, kinausap niya ito at sinabi ni Bai sa kabayo na naaalala ko noong una kang nakuha, ikaw ay payat at maliit, tulad ng isang asno. Pero ngayon, sa wakas ay mayroon ka ng marilag na hitsura at masigla na rin sa mga araw na ito. Habang hinahalikan siya ng kabayo kasabay nito ay inihayag niya na bantayan ang lugar, matutulog na ako ngayon. Gayong marahil ay naramdaman niya ang dalawang bayabas na nagmamasid sa kanila. Gayunpaman hindi na ito pinansin pa ng ating bida bagkus ay pumasok na lamang siya sa kanyang tahanan. Nang makapasok na si Bai Luochen at pinatay na rin niya ang sulo mula sa silid niya upang matulog na sa mga oras na ito.
Kaya ang dalawa ay naghanda na gawin ang kanilang plano sa pagnanakaw ng kabayo. At nang nasa harap na sila ng kanilang pakay ay mayabang niya na sinasabi na ang kabayo na ito ay dapat nasa beast taming department. Ilang minuto, bago nito, inuumpisahan na ni Yu, ang aklat na ibinigay sa kanya ng kanyang master. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa, ay bigla naman itong natigilan gayong may naramdaman nitong tila ay may nanghihimasok sa kanila. Nang matiyak na niya na hindi siya nagkakamali. At sino ang mga pares na naglakas loob na pumasok sa Asherberg Peak sa kalagitnaan ng gabi upang magdulot ng problema? At pagkatapos, naglalakad na ang dalaga upang alamin kung ano ang nangyayari sa labas. At naisip niya na tuturuan niya ng leksyon ang mga palko na nanghihimasok sa kanila. Habang ang dalawa na magnanakaw ng kabayo ay pamaron na sa pinaglalagakan ng kabayo at nang nasa harap na nila ang kabayo agad inilabas ng isa ang dala nitong gamot na nakakalasing. Habang nasisiyahan ng dalawa sa kanilang kalokohan, mababakas naman sa kabayo na't Ayla ito ay nagagalit na o marahil alam din ito ang masamang balak ng dalawang tao sa kanyang harapan. Sa mga ilang sandali ay may biglang sumigaw na maliit na magnanakaw, sino ang nagpadala sa iyo dito? Gayong ito pala ay ang bagong disciple ng ating bida na nagpapalabas ng malakas na aura base sa hitsura nito. Nang nakita nila ang dalaga na si Yu, sinabi ng isa na older brother, kailan pa kaya sila nakakuha ng katulong ang Asherberg Cake? Inihayag naman ng isa na narinig ko na si Bai Luochen ay kumuha ng isang batang babae mula sa departamento ng swordsmanship bilang kanyang disciple, marahil siya yan. At pagkatapos, sarkastiko na sinabihan si Yu na little lady, huwag sandutin ang iyong ilong sa negosyo ng iba, bumalik ka sa iyong dorm. Sa halip na sundin ni Yu ang nais ng dalawang bayabas bagkus binalaan niya ang dalawa na huwag mahawak-hawakan ang pagmamay-ari ng kanyang master hanggat naririto ako. Matapos sabihin iyon ni Yu ay mabilis niyang sinugod ng isang nagmamatapang na bayabas at kasabay nito mayabang na sinasabi rin niya na kung yun ang kaso, tila maaari lamang nating ayusin ito sa mahirap na paraan. Habang ang dalaga naman ay kalmado lamang na pinagmamasdan ng papasugod na palko sa kanya. Sa mabilis na pagtakbo ng bayabas, nang malapit na ito sa kay Yu sambit pa niya na huwag mo akong sisihin para dito. Pero, ang dalaga na si Yu ay hindi pa rin gumagalaw sa kanyang kinatatayuan hanggang sa kasalukuyan. Nang sobrang lapit na sa kanya ng bayabas ay inilaga niya ito na walang kahirap-hirap. At gayong susugod muli sa kanya ang loko ay naghanda na rin ang dalaga iniangat nito ang isa nitong hita upang maghanda para sumipa. At nang pakawalan na niya ang pagsipa ay buong-buo na sinalo ng bayabas ang ginawa na pagsipa na iyon ni Yu, na base sa naging reaksyon nito ay malakas talaga ang sipa na ito. Bukod dito kung gaano kalayo ang kanyang pinanggalingan ay ganoon din kalayo ang kanyang tinulsikan. Habang pinagmamasdan ni Yu ang hindi niya sukat akalain na napakahina, kasabay nito, ay labis naman nag-alala ang kasamahan nito na magnanakaw gayong napatalsik ng ganoon ang kanyang senior brother. Habang iniluluwa niya ang mga dugo sa kanyang bibig mayabang pa niya na sinabing ayos lang ako, nawala lang ako sa focus sa sandali na iyon. Natuwa naman ang kanyang kasama dahil inaakala nito na malakas talaga ang kanyang senior brother. Nang makatayo na nagpalabas ito ng aura upang marahil magpakitang gilas kay Yu, kasabay nito inihayag din niya na ang batang babae na ito ay akin, maingat mong kunin na ang kabayo, na sinang-ayunan na din ng kasama nito. At sa mga oras na ito ay pinatatag na niya ang kanyang firepower. Nang susugurin na niya ang disciple ng ating bida, sa kabila nito, makikita naman ang dalaga na papasugod rin sa kanya. Habang ang loko ay nagpapalabas ng firepower, subalit si Yu ay nagpapalabas din ng aura ng apoy ngunit iba ang kulay nito gayong kulay asul ito. Na marahil mas malakas ito sa kapangyarihan ng palko. At nang magpanagpo ang dalawa ay muli na naman nakatanggap ng sipa ang loko na buong-buo muli niya na sinalo. At sa pagkakataon na ito ay nagpagulong-gulong ang bayabas at muli na naman bumalik sa kanyang pinanggalingan na lugar. At sa pagkakataon na ito ay labis nahihirapan siya dahil nasusunog siya ng spiritual energy na nilikha ni Miss Yu. Habang nasa maangas pa na pormahan ang dalaga sa katatapos nito na pagpapatalsak sa naunang nagmatapang. Ay may bigla naman nagmura sa kabilang gilid gayong ito pala ay ang isa nitong kasamahan. At sa lakas ng pagsigaw nito na ipaghihiganti daw niya ang kanyang senior brother, ay nagising na ang ating bida sa nililika nilang ingay. Kaya naman bumangon na ito sa kanyang higaan.
At nang silipin niya sa bintana mula rito ay nakita niya ang kanyang disciple na nakikipaglaban sa mga oras na ito, pero, sa labis na pagkaantok na kanyang nararamdaman sa halip na tulungan niya ang kanyang alagad bagkus isinara pa ni Bai Luchen ang bintana ng kanyang silid para hindi pumasok ang ingay mula sa labas. Gayunpaman, bago mahiga muli ay nagsagawa ang ating bida ng insulation formation kaya ang buong lugar ng kanilang sekta ay napalibutan nito. Sa mga oras naman na ito ay kasalukuyan na binubugbog ng kanyang disciple ang isa sa magnanakaw. At pagkatapos napansin ni Yu na napalibutan ng silencing array ang buong lugar. Kaya ang dalaga ay hindi na nagpigil pinalabas na nito ang kanyang tunay na lakas, sabay inihayag niya na tila walang plano si Master na pakawalan kayo. At nang nasaksihan ng dalawa ay halos mahulog ang itlog ng dalawang unggoy sa takot. Makaraan naman ng ilang oras matapos bugbugin ni Miss Yu ang dalawang alagad mula sa Beast Department. Ang kaganapan ay nalipat mula rito sa lugar ng Beast Department kung saan may malakas na hamampat sa lamesa na ito ay si Xiangsheng ang Elder Senior ng Beast Master. Nagagalit at hindi makapaniwala sa sinapit ng dalawa nitong alagad. Ang unang nagulat ay ang huling binugbog ni Yu sumbong niya sa kanyang senior brother na sinubukan talaga namin ang aming makakaya. Ngunit ang bagong alagad na iyon sa departamento ng talisman ay talagang malakas. Hindi namin siya matalo. At ayon naman sa 2 beses na bugbog ng dalaga inihayag niya na senior brother, nanunumpa ako na tiyak na nakawin namin ang kabayo mula sa kanila sa sandaling gumaling na kami. Sa kalunos-lunos na sinapit ng dalawa ay binigyan sila ni Xiangsheng ng 3 restoration pills at 2 chi replenishing pills, bilang kabayaran sa sinapit ng dalawa na pinsala. Matapos matanggap ang gamot ay agad nagpasalamat ng paulit-ulit ang dalawa, at pinagpahinga na ni Xiangsheng ang dalawa. At sinabi din niya na sisingilan niya ang departamento ng talisman anuman ang mangyari. At pagkatapos, tinawag niya lahat ang kanyang mga tauhan gayong magtutungo daw sila sa Asherberg Cake. Sambit pa niya habang papalabas sa kanilang bulwagan ay tiyakin namin na alam ni Bai Luochen ang mga repercussions para sa pagtalo sa aming departamento ng Beastmaster. Bago pa naman sila makalabas ay may isa namang hangal na pumigil sa kanila dahil sa hindi raw nila ito magagawa. At ipinaliwanag niya na si Bai Luochen ay isang tagapagturo pa rin, at kayo ang nagpunta doon upang magsanhi ng problema. Kung ang bagay na ito ay sumabog, kayo ang mapaparusahan. Nagalit naman si Xiangsheng sa mga nabanggit na iyon at sinabi rin niya na pagkatapos hahayaan na lamang natin ito. Tinalo niya ang dalawa sa aming mga miyembro at nagmukha sila na ulo ng baboy. Magpapanggap na lang tayo na hindi nangyari. Agad naman sinabi ng may pulang buhok na hindi ganon ang ibig niya sabihin. Kaya naman ipinaliwanag niya ang kanyang plano na dahil tinalo ng kanyang disciple ang ating mga disciple, sinira niya ang mga patakaran ng sekta. Maaari lamang nating i-twist ang kwento ng kaunti. Kailangan nating nasa tabi ng pangangatuwiran. Maaari nating i-frame up siya bilang isa na sumalakay muna. Pagkatapos kung tiyakin nating hindi nakikipag-usap ang aming 2 kapatid na junior, ang magiging mga salita ni Bai Luochen laban sa atin. At dagdag pa niya na pagdating ng oras, maaari nating hilingin ang kabayo mula sa Bai Luochen. Maaari lamang nating kunin ang kanyang alagad kung ayaw niyang ibigay ang kabayo. At natuwa naman si Xiangsheng gayong sinasabi niya na hehe, maaari nating pilitin si Bai Luochen na pumili sa pagitan ng kabayo at ng kanyang alagad. At napagkasundoan ng 2 bayabas na kailangan nilang magsuplong sa law enforcement law, upang umayon sa kanila ang mga mangyayari. Makaraan naman ng ilang oras sumapit na ang umaga, habang sumisikat ang maaliwalas na araw, kasabay nito ang pagbukas ng pintuan kung saan ang silid ng ating bida na si Bai Luchen. Habang nag-uunat ay may biglang nagsalita ng "Master Good Morning" na malumanay na boses. Ito pala ay ang kanyang disciple na may malaking eye bag sa 2 nitong mata. Habang naghahanda na ang ating bida sa kanyang everyday routine na pagsisibak ng panggatong. Tumugon ito sa kanyang disciple na good morning din. At pagkatapos, tinanong niya ito na nabasa mo ba ang mga librong ibinigay ko sa iyo kahapon? At si Miss Yu ay natigilan sa tanong na iyon ni Bai Luchen. At nag-aalinlangan ng dalaga na sabihin kung ilan ang kanyang nabasa na tila baka hindi matanggap ng kanyang master na. Hindi niya natapos ang libro. At pabulong niya na sinasabing sa katunayan ginugol ko ang buong gabi hindi ako natulog dahil sinusubukan ko na maunawaan ang mga librong iyon. Ngunit,
halos maubos na daw ang kanyang espiritual chi bago pa niya mabasa ang kalahati ng libro. Bukod dito, ay hindi rin niya maunawaan ang nasa kalahati ng libro. At dahil naman sa napansin ang ating bida na nag-aalinlangan ng kanyang disciple ay inihayag niya na ayos lang, sabihin mo lang sa akin kung hanggang saan ang nabasa mo, wala naman akong gagawin sa iyo. Oo master, sambit ng dalaga. Pero bago niya sabihin kung nakailan siya ay naisip naman niya na binigyan ako ni master ng isang mahalagang libro, subalit hindi ko rin naintindihan ang kalahati ng isang pahina. Nahihiya akong tawagin ang aking sarili na reincarnation of an immortal. At pagkatapos, sinabi na niya sa ating bida na ang kanyang nabasa ay kalahati lamang ng libro. Matapos marinig naman iyon ni Bai ay natigilan ito sa kanyang pagsisibak gayong hindi siya makapaniwala na nagawang basahin ang kanyang disciple ang kalahati ng libro. Habang ang kanyang disciple naman ay nalulumbay gayong ang tingin niya sa kanyang sarili ay isang talunan. Umalangaw-ngaw naman ang boses ng ating bida sa buong paligid ng kanyang sekta habang sinasabi niya na talaga bang nabasa mo ang kalahati ng libro sa loob lamang ng isang gabi. At gayong napakalakas ng boses ni Bai kaya inakala ng kanyang disciple na ito ay nagagalit kaya naman agad inihayag ni Yu pasensya na, Master, nabigo kita. At napatawa naman ang ating bida gayong sa katunayan na hindi naman talaga siya nagagalit bagkus ay nagulat lang dahil hindi niya inaasahan na magagawang basahin ni Yu ang kalahati ng libro sa loob lamang ng isang gabi. At sinabi ng ating bida na to be honest, inaasahan ko lamang na basahin mo ang isa o dalawang mga katanungan, ngunit hindi naman maunawaan ng dalaga kung ano ang ibig sabihin ng kanyang master. Kaya naman tinanong niya ang ating bida na master sa tingin mo ba ako ay isang bobo? No, sa katunayan, ito ay isang mataas na pamantayan. Tugon ng ating bida, habang hindi makapaniwala si Yu kasabay naman ito ay iniisip ng ating bida na sinulat ko lang ang librong iyon matapos maabot ang grand competition sa Mastering Talismans. Hindi ko inaasahan ng isang kumpletong newbie na tulad niya na basahin ang kalahati ng isang pahina sa loob ng nag-iisang gabi. At matapos naman sabihin ng ating bida na bagaman ang pag-aaral ng mga talismans ang iyong prioridad, hindi mo dapat pabayaan ang iyong iba pang mga aspeto, kasabay nito ay inihagis niya ang isang book token. At dagdag pa ng ating bida na gamit ang token na iyan, maaari mong malayang mag-browse sa mga libro sa loob ng aklatan ng akademya. Maaari mong gamitin ito upang magamit ito upang ma-access ang ilan sa mga kasanayan at pamamaraan ng academy. At matapos mong madagdagan ang ranggo ng token na iyan, maaari kang pumunta ng mas mataas sa silid-aklatan at ma-access ang mga lihim na pamamaraan ng sekta. Ang mga token ay base sa ranggo mula sa bronze, silver, gold, at ang pinakahuli ay ang jade. Natanong naman ni Yu kung paano niya madaragdagan ang ranggo ng token na ito. Ipinaliwanag naman ni Bai Luchen na mayroong dalawang paraan. Una, kumpletuhin ang mga misyon na naipost ng sekta. At pangalawa, lumahok sa iba't ibang mga pagsubok para sa mga disciple. Naunawaan naman agad ni Miss Yu ang ibig sabihin ng kanyang master, at pinanggako din niya na ang disciple na ito ay gagawin ang pinaka-the best. Ngunit sa mga oras naman na ito ay naguguluhan si Miss Yu kung alin ba sa dalawa ang pinakamahusay ang sect token ba o ang libro ng kanyang master. Hindi na mahalaga kung ano, ako ay isang immortal na nabuhay. Na ng libu-libong taon. Hindi ako nagkulang ng anumang mga manual technique. Bakit ko kakailanganin ang lousy technique ng ilang mga random na sekta? Ito ay nararapat sa basura. Sa kabilang banda ang bookmaster na ito na ibinigay ng aking master ay sapat na upang mag-aral para sa isa pang buhay. Bakit ko sasayangin ang oras sa iba pang mga bagay? Matapos naman sa kanyang pagnanasa na iyon ay natanong niya ang kanyang master kung ano ang mali gayong nakatingin ito sa malayo. Hindi rin nagtagal, ay may biglang sumigaw sa labas ayon dito na disipulo ng Asherbird Kick. Sulio, halika lumabas ka at aminin ang iyong krimen. Na ipinagtaka ng dalaga, at nang pupunta na ang ating bida sa labas ay kasabay naman ito ipinaliwanag ni Yu na master. Kagabi, may ilang mga pumasok at gumawa ng gulo sa iyong Asherbird Kick, at tinuruan ko sila ng leksyon. Tila ako ay medyo nakaakit ng problema. Bagaman nag-aalala ang dalaga sa nagawa niyang pangbubugbog sa dalawang naglakas loob na manghimasok kagabi. Nakangiti pa na tumugon ang ating bida at sinabi niya na haha, huwag kang mag-alala tungkol sa problema gaya nito, ako na ang bahala sa kanila para sa iyo. Kailangan mo lang mag-focus sa pag-aaral.
Pagkatapos, niyaya ni Bai ang kanyang disciple na si Yu na lumabas upang tingnan nila ang sitwasyon. Sa kabilang banda naman, habang ang dalawa ay nasa loob pa, lingid naman sa kanila na ang nasa sa labas ay may ilang mga malalakas na nilalang bukod dito ay mapapansin din sa ibaba ang napakaraming mga palko. At sa mga ilang sandali pa mula sa labas ay masisinagan mula rito na may 2 tao. Hindi rin nagtagal ay tuluyan ng nakalabas ang ating bida kasama ang kanyang bagong disciple. Nagulat naman ang dalawa ng bahagya gayong tumambad sa kanilang harapan ng pagkarami-raming mga bayabas. Mula sa enforcement hall ito si Song Lang, pagkalabas-labas ng ating bida kasama ng disciple nito ay agad inihayag ni Song Lang na ang enforcement hall ay nakatanggap ng isang ulat kagabi, na sinadya ni Su Liu ang pangbubugbog sa ibang disciple. At dahil dyan nilabag niya ang mga rules ng academy. Narito kami upang siyasatin ang bagay na ito. At dagdag pa niya na Master Bai, mangyaring isuko mo sa amin itong si Su Liu. Ngunit hindi naman ito pinapansin ng ating bida bagkus ay tiningnan niya ang pagkaraming-raming mga disciple mula sa sekta ng Beast Taming. At sarkastikong nagsalita ang ating bida na parang natipon mo ang karamihan ng tao dito. Bagaman napakaraming animoy manunugod na mga alagad ay kalmado lamang na naglalakad si Bai Luchen kasama ang kanyang disciple na si Yu. Mula pa rin sa tao ng enforcement hall itong si Zhao Cheng na inilahad niya na mayroon na kaming mga katibayan. Miss Su Liu, mangyaring sumama sa amin. Ngunit mariin na tinutulan nito ni Bai, at sabay itinuro niya ang isang nagtatago sa likod ng dalawa. At seryoso nagsalita ang ating bida na ang dalawang alagad na iyon mula sa kagawaran ng Beastmaster na dumating upang maging sanhi ng problema kagabi, maaari mo bang sabihin sa akin? Paano inutusan mo ba sila? Na ikinagimbal ni Xiangsheng, at pagkatapos ay bumuo ng baluktot na kwento si Xiangzeng sambit niya na ang dalawang iyon ay nawala sa kanilang mga sarili at hindi sinasadyang gumala sa iyong Asherbird cake. Bagaman wala silang malisyosong hangarin, pinarusahan ko na sila. At tumugon naman ang ating bida na sinasabi mo bang hindi sinasadya. At kinopya niya ang sinabi ng bayabas sambit ng ating bida na kung gayon, ang aking alagad ay, hindi rin sinasadya, natalunin sila, parurusahan ko ito sa aking sarili. Hindi na kailangang mag-abala ang mga tagapagpatupad ng bulwagan. At tumalikod na ang ating bida upang iwanan na ang mga bayabas mula sa ibang sekta. Habang naglalakad naman ang dalawa ay biglang sumigaw itong si Xiangsheng pinahinto sila sa kanilang pag-alis at pagkatapos sinabi rin niya na ang Tagalo Enforcement Hall ay mayroon ng katibayan ng krimen ng iyong disciple. Kung susubukan mong protektahan siya, kahit ikaw ay hindi ka maliligtas. Sa kahambugan na iyon ni Xiangsheng ay nenas na si Bai Luchen at kasabay nito sinabihan niya ang palko na hoy, ikaw tinatakot mo ba ako? Na base sa reaksyon na ito ng ating bida ay talagang hindi na ito nagbibiro. Kaya naman ang kanina lamang inapakayabang ngunit ngayon animoy tatakbo na ito sa takot, at hindi na rin ito nagsalita pa pagkatapos noon. Para naman hindi mapahiya sa napakaraming disciple na nakapaligid sa kanila ay nagsumbong na ito sa dalawang taga-law enforcement law. Ayon dito mga seniors mula sa enforcement hall, nakita mo ba iyon? At dagdag pa niya na si Bai Luochen ay walang pagsasaalang-alang sa mga patakaran ng sekta. Hinihiling ko sa dalawang senior na itaguyod ang hustisya at ibagsak si Bai Luchen. Ngunit mababakas naman sa ating bida na ito ay hindi man lamang nababahala at siyo naman ay animoy nagtitimpi na lamang sa kayabangan ng nilalang na nasa kanilang harapan. Sa mga sumunod na mga sandali ay bumaba na sa lupa ang dalawang taga-law enforcement bukod dito ay nagpakitang gilas pa ang dalawa winasak nila ang lupa na kanilang binagsakan upang sindakan ang ating bida. At nang nasa baba na ang dalawa sinabi ni Song Lang sa ating bida na Grandmaster Bai, ginagawa lamang namin ang aming mga trabaho. Mangyaring huwag gawin itong mas komplikado kaysa sa kailangan nito. Tumugon naman ang ating bida na orihinal na plano ko na magbulag-bulagan na lamang at ipikit ang aking mata, ngunit ang iyong pagpapatupad ng bulwagan ay talagang pipi upang maniwala sa kanya. At isang brats ka lang. Sa palagay mo ba ay maaari kang kumatawan sa Hall Enforcement Hall? Sa mga oras na ito ay sumubat na si Zhao Cheng galit na galit itong nagsalita ng kawalang galang. Gaano ka manggahas na sir-on ang Enforcement Hall? Hindi mahalaga kung ano, ikaw at ang iyong disciple ay kailangan na parusahan ngayon. Sa sobrang galit ng dalawa ay napagkasunduan nila na sabay sila na aatake kay Bai Luchen. At dahil sa nangyari na ang inaasam ni Xiangsheng ay tuwang-tuwa ito,
at kasabay nito ay pabulong niya na sinasabing Bai Luochen, naniniwala ka ba na ikaw ay kasing lakas pa rin noong 10 taon na nakalipas? At habang nagkukumahog ang dalawa sa pagsugod sa kinaroroonan ng ating bida at ng kanyang disciple, ang dalawa naman ay pinagmamasdan lamang ang taga-enforcement hall, at dagdag naman ni Xiangsheng na para sa isang basura na tulad mo, ang galit na dalawang fusion stage cultivator ay simpleng ihahatid ka sa iyong kamatayan. Gayong alam ng ating bida na hindi sapat ang dalawang ito, para labanan niya ay sinabihan ni Bai Xiu na subukan mo ang mga bagay na natutunan mo kagabi. Makialam lang ako kung sakaling hindi mo sila kayang panghawakan, na agad ay sinang-ayunan ng kanyang disciple na si Miss Yu. At walang kabog-abog na sinugod rin ng dalaga ang dalawang taga-enforcement hall na ipinagyayabang ni Xiangsheng dahil sa ito raw dalawang ito ay malakas. Bago magpanagpo sila ay natanong ni Zhao Cheng si Yu kung ito raw ba ay malakas ang loob. Natumugon naman ang dalaga na ano naman kung malakas ang loob ko. Bagaman dalawa ang umaatake sa disciple ng ating bidang ngunit walang hirap niya itong naiwasan, sinisikap man ni Song lang napatamaan si Yu ngunit nang maglaon nang ihampas niya ang kanyang espada ay wala itong nataman kung hindi ang kanilang kinatatayuan. At takang-taka ang loko gayong nakita naman niya na akma ang kanyang inatake ngunit ngayon ay tanging bato lamang ang kanyang nakikita. At mas nagtaka naman ang dalaga gayong hindi niya inaakala na napakabagal pala ng dalawang unggoy na iyon. At napag-isip-isip din ng dalaga na tila dahil alam na ni Master na pinayagan niya akong hawakan ang mga ito upang sanayin ang aking bagong kaalaman. Sumunod naman na umatake ay si Zhao Cheng sa ginagawa niyang hampas doon hampas dito. Saksak doon saksak dito at hambalos doon at hambalos dito ngunit sa ilang ulit na pag-atake na iyon ay wala rin siyang matamaan gayong walang hirap itong naiiwasan ni Yu. At habang humaharap naman sa pakikipaglaban si Yu ay ibinubulong niya sa kanyang sarili na hanggat natututo ako ng maayos mula sa aking master. Sigurado akong malalampasan ko ang aking peak sa aking nakaraang buhay. Habang nagmamasid sa gilid si Song Lang ay natanong nito na kung ano ang ginagawa ng dalaga sa kamay nito. Naisip naman niya na marahil gumuguhit ito ng talisman seal sa hangin. At hindi ba lahat ng mga talisman masters ay bumuo muna ng kanilang mga seal bago magsimula ang isang labanan? Paano siya nakikipaglaban at gumuhit ng isang selyo ng talisman ng sabay? Habang ito namang si Zhao Cheng ay galit na dahil sa pinapanood lamang siya ng dalaga. Bago pa siya makasugod muli ay sumugod na rin si Song Lang at pagkatapos sinabi niya na gamitin na raw nila ang kanilang itinatagong teknik. Gayunpaman umatake muna itong si Zhao Cheng pero, naiwasan pa rin ni Miss Yu ng bahagya lamang gayong gumuguhit pa rin ito hanggang sa ngayon ng Seal Talisman. Nang matapos na ang dalawa sa pagsasanib puwersa nilang teknik nag-alala naman si Miss Yu dahil hindi pa niya natatapos ang seal hanggang sa ngayon. Ngunit sa kabila nito sa mga ilang sandali na lamang ay tatama na sa kanya ang fusion technique ng dalawang bayabas. Sa panig naman ni Miss Yu ay nakabuo na rin ito ng kanyang teknik na kidlat, at sa mga ilang sandali lamang ay mabilis na lumalakas ang kanyang thunder power. Kaya bago pa tumama ang pag-atake ng dalawa ay halos tapos na rin naman ang dalaga sa kanyang ginagawang pagbuo. Gayunpaman bago pa tumama ang atake ng dalawang taga-law enforcement hall ay makikita naman na nakabuo na ng pangdepensa si Miss Yu gamit ang kapangyarihan ng kidlat. Magkagayunman ay tumama pa rin naman ang malakas na atake mula sa dalawang taga-enforcement hall na nagdulot sa lugar ng napakalakas na pagsabog. Base sa naging reaksyon ng dalawa ay hindi talaga maitatanggi na malakas na naganap na salpukan ng dalawang magkaibang teknik na iyon. Kasabay nito ay napatanong si Song Lang kung sila ba ay nanalo na. Pero, nang nawala na ang makapal na alikabok ay tumambad sa kanila si Miss Yu na hindi man lamang nagalusan bukod dito ay napanatili pa rin niya ang iginuhit niyang teknik. At sa mga oras na ito ay nais ng magseryoso ng dalaga upang petikimin naman ang dalawa ng kaunting paghihirap. At pinakawala niya ang dalawang mistulang ibon na kidlat, na ikinagulantang ng dalawang bayabas. At ang ginawa niyang ataking ito ay napansin ng ating bida, kaya naman naisip ni Bai Luchen na nagtataglay ba siya ng lightning attribute. Masyadong masama ang ahas ay may wood attribute. Dapat hindi ko ibinigay ang gallbladder na ahas sa kanya. Tila kailangan kong bumalik sa Ashen Abyss, kung saan nahuli ko ang ahas, upang makahanap ng halimaw na may katangian ng kidlat upang matulungan ang kanyang paglilinang. Habang ang ating bida ay nag-iisip kung paano niya matutulungan ang kanyang disciple kasabay naman nito ay makikita ang dalawang kinalaban ni Miss Yu ay na-toasted na.
Ang sumunod naman ay humingi ng tulong si Song Lang kay Xiangsheng, sinigawan niya ito gayong nakatayo lamang ang loko, sambit pa niya na kaya kami ay naririto dahil sa iyo sa paghingi mo ng tulong sa amin. At sa inihayag na iyon ni Song Lang ay nangamba naman si Xiangsheng dahil sa natatakot ito na malaman ang lahat na siya talaga ang promotor ng kaguluhan na ito. Sa mga oras naman na ito ay nais gumawa ni Miss Yu ng combine na pag-atake, kaya nais niyang muling tirahin ang dalawa ng sabay. Ngunit sa ginawa niya na pag-atake na ito, sa kasamaang palad ang tinamaan ng atake ay ang mayabang na si Xiangsheng. Nagulantang naman ang loko dahil sa may isang kidlat na dam-eye-kit sa kanyang katawan. Sa mga ilang sandali pa ay hindi na niya kinaya ng napaluhod ay kasabay nito minumura niya si Miss Yu ng pag-ulong. Napatawa naman ng dalaga at nagtaka dahil sa katunayan ang kanyang tinutumbok talaga ay ang dalawang taga-enforcement hall, hindi niya maintindihan kung bakit ang tinamaan ay si Xiangsheng. At dahil tatlo na ang napatumba ni Yu ay pinatigil na ito ni Bai Luchen na agad rin naman sinang ayunan ni Yu. Habang si Song Lang naman ay galit na sinasabing, Instructor Bai, alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pag-atake sa isang miyembro ng enforcement hall kapag isinasagawa nila ang kanilang pag-aresto? Mas mahusay na maging handa ka na mahubaran ng iyong posisyon at parusahan. Magsisisi ka rito. Ngunit ang ating bida naman ay binabaliwala lamang ang sinasabi ng loko, bagkus ay nililinis niya ang kanyang tenga na animoy nais niyang ipahiwatig na wala siyang naririnig na nagsasalita. Sabay sambit niya ng regret. At pagkatapos sinabi niya kay Song Lang na sa palagay ko wala akong dapat pagsisihan, kung mayroon man, kayong tatlong nananggulo dito ang dapat na magsisi. Na hindi maunawaan ng taga-enforcement hall kung ano ang sinasabi ng ating bida. Kaya upang maunawaan ang ibig sabihin ni Bai Luchen, nang magsalita siya na, lumuhod, ay kasabay nito ang paglabas ng napakalakas na enerhiya sa buo niyang katawan. At sa mga ilang sandali ay naramdaman ng dalawang taga-enforcement hall, una si Song Lang, naramdaman nito ang napakalakas na pressure na dumidikdik sa kanya. At maging si Zhao Cheng at ang promotor ng gulo na ito na si Xiangsheng, ay hindi na makagalaw sa simple na pagpapahirap sa kanila ng ating bida na si Bai Luchen. Kung pagbabasehan ang nangyayari sa lugar na ito na halos buong lugar ay may mga bumabagsak na kidlat at napakataas na espiritual chi, ay talagang hindi maitatanggi na may tinatagong lakas ang ating bida na taliwas sa pagkakaalam ng lahat ng taga-ibang sekta. Kaya naman nagsalita na si Zhao Cheng gayong hindi niya maunawaan ang nangyayaring ito, sambit niya na imposible. Paano mo makokontrol ang gayong makapangyarihang espiritual na chi? Hindi ba ikaw ay isang baldado? Dagdag pa niya, huwag mong sabihin sa akin na gumaling ka na. Hindi naman nagpaliwanag pa ang ating bida ukol dito, bagkus sinabi na lamang niya na nakalimutan mo na ba na nasa Asherberg Peak ka. Gayunpaman, hindi naniniwala si Song Lang na si Teacher Bai ay gumaling na umuli ng nakaangat ng antas sa paglililang. Gayong base sa kanyang nalalaman, ang lahat daw ng instructor ay maaaring humiram ng bahagi ng spiritual chi. Pagkatapos naman ay nagkaroon ng reaksyon ang token na kanyang hawak-hawak, at napag-alaman niya na ipinatatawag sila ng kanilang Elder 2. Ngunit sa hindi malaman na dahilan ay bigla na lamang samuka ng dugo itong si Song Lang. At nang lumipad ang dalawang bagay sa kalangitan kasabay nito, inihayag ng ating bida na sa account ni Elder 2, hahayaan ko kayong dalawa mula sa enforcement hall, ngunit, maliban dito sa nagsimula ng gulo na si Xiangsheng. At bago pa bumalik si Bai Luchen at Miss Yu sa Asherberg Peak Talisman Department ay sinabihan niya ang bayabas na si Xiangsheng na maliban kung ang aking senior brother ay magpiyansa sa iyo. Pero sa ngayon, dapat ka lamang lumuhod dyan at sumalamin sa iyong mga naging aksyon. Sa susunod natin na video ay ang pagbalik ng dalawang taga-law enforcement hall sa kanilang senior brother upang ipaalam ang nangyari sa kanila. Ang ating bida na nag-enjoy sa kanyang pagkain habang ang kanyang bagong disciple ay nagsusumikap sa pag-aaral ng mga teknik. Nang makita ni Bai ang pagsusumikap ng dalaga ay magpupunta na ang ating bida sa Ashen Abyss upang humanap ng kaparihas na contribute ability ng kanyang disciple. Nang makarating naman si Bai Luchen sa lugar ay sakto naman na nakita niya ang isang babae na humahanggos. Gayong may mga humahabol pala sa kanya na marahil ito ay mga bandido o kung saan man silang sect na bibilang. At kung paano tutulong ang ating bida sa dalawang dalagang naligaw sa kagubatan. At ano ang gagawin ni Miss Yu gayong may dumating na malakas na nilalang sa kanilang talisman department na sakto naman na wala ang kanyang Master Bai.
At dahil nahihirapan na ang dalaga sa salina sa gulo ang kabayo na inaalagaan ni Master Bai Luchen. At ang gagawing pagpaslang ng ating bida sa mga naglakas loob na manghimasok sa kanyang sekta gamit lamang ang kanyang shadow. At para naman sa mga makakanood ng video na ito, kung sakali na magiging maganda ang engagement review natin sa video na ito, ay marahil ito na ang isusunod natin pagkatapos ng kwento ni Song Yun Siang. Pa-like and share na lang po kung nagustuhan ninyo ang video na ito.